Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw! Handa na ba kayong magbayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Umaga. Matanda na, pero uragon pa. Yung asawa ko last year, hindi na po ako inuuwian. Hindi ko alam kung bakit. Pero bali-balita nga na meron na siya ibang kinakasama. Ano ba ang gustong patunayan ni Daddy Groovy? Totoo ba ang kalabaw lang ang tumatanda? Kaya ko. Malakas ako. Kagaya rin ako sa kalabaw. Matibay. Malakas kahit ilang babae. Kaya ko. Harapin natin at pag-usapan. Dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan. Face to Face. Bicolania! Let's get ready for Sausawan! Harapan naman tayo mga kapatid dito sa Bicolania. Sugod na! Tara na! Mag-face to face! Sa pula, sa puti! Nako, sana nga magbati! Wala na sana ang labanan! Usapan na lang! Let's go! Nakusadyang mapulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan at pag-usapan. Aminan, awayan at magukrayan. Gusto mo bang makisaw-saw? Tara na kaibigan, bangayan ay Mga solusyon kapatid! Dito sa Kapsawa! Anong sabi nyo? Sisita mo, Face to face! sinong limite. Face to face! Mga pulera, Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! At ngayon, heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air! Ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Hello! Good morning mga kapatid! Kamusta po kayo? Maray na Aldao, Bicol! Umuulan man o umaraw, talagang tuloy ang ating talakan. Ito ang Pandok sa Pandok. Nandito kami ngayon sa Kagsawan Ruins sa Barangay Busay, Daraga, Albay. At nasa likod natin ngayon ang isa sa pinagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo, ang Mayon Volcano, na medyo nagtatago lang siya ngayon dahil nga sa maula. Pero kami nagdarasal na maya-maya, baka magpakita na yan. At dahil nga nasa Bicol tayo ngayon, mas maanghang pa sa Sili at Bicol Express ang ating isyong pag-uusapan ngayon. Nako, gaano nga ba kaanghang at ka-oragon itong si lalaki? Dahil nga, sino kay na number 1, 2, 3, or 4 kaya ang magwawagi? Kayaning-kaya yan ang ating mga sausawero, Hans? Naku, Chang, mukhang kahit masama ang panahon, kakayanin niya ng ating mga kasawsawan! Hindi ba? Alerto na ba kayo, B1 at B2? At syempre, lagi nating kasama si Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida, ang ating pong mahal na trio tagapayo.
face to face na... Dahil daw sa pagmamahal, sumama siya sa isang uragon. Ano ba ibig sabihin ng uragon? Magaling! Pero basta na lang daw siya iniwan matapos ang lahat-lahat ng mga pagsisilbing ginawa niya. Abay, alamin nga natin anong nangyari mula kay Marlene Monterde. Pasok! Magandang umaga sa iyo, Ate Marlene. Sino ba itong sinasabing uragon na lalaki sa buhay mo? Ay, yung asawa ko po si Eddie. Si Eddie. Aba, asawa, kasal? Hindi po. Nagsasama Pero 6 years lang. po kami nagsasama. 6 years. May anak po? Wala po. Wala. Okay. Anong nangyari? Bakit kayo nagka-problema at nag-awayan? Ay, siguro po kasi nagkaroon po kasi ako ng sakit. Nagkaroon kayo ng sakit. Ano po ang naging sakit ninyo? TB po, siguro sa overfatigue po. Okay. Sa babae. Nagka-problema po kayo. Naging mahina kayo. Pero ngayon naman po, okay na kayo. Okay na po, positive naman na po. Okay. Ito pong asawa niyong si Eddie, nagtatrabaho po ba? Sa ngayon hindi ko po alam kasi last year po wala na sa akin eh. March po, hindi na po siya umuwi sa akin. So ano pong nangyari? Bakit kayo nagkahiwalay ni Mang Eddie? Eh siguro po hindi siya makontento sa isa. Ilang taon na itong si Mang Eddie? 51, 51. At kayo ay? 36. 36. Okay. So, nung nagsasama kayo, madalas ba siyang nambababae? Ngayon lang, ito lang. Dahil nga sa nagkasakit ako. Eh, di ka, sorry ka man, magkita man tayo. Walang gante. Okay. So, ang nabalitaan po ninyo, may babae na talaga dahil Amo. nagkasakit kayo, may pinalit na. Kilala po ninyo yung pinalit? Hindi po. Kasi nakita lang po ng nanay ko, sa sa P6. Pero yung nagkasakit kayo, sinabi nyo naman sa kanya na may sakit kayo. Alam niyo po. Pinaliwanag po ninyo ano yung sakit ninyo. Opo. Oh. Pero nagbago nga po siya eh. Paano nagbago? Gawa nga ng pagka umuwi, naobserbahan ko, dakulo sa bado, binubutang sa bag niya. Ano po? Binubutang sa bag niya. Nagsisilid daw ng damit sa bag. Nagsisilid ng damit. Kaninong damit po yung nilalagay sa bag? Asawa ko po. Kay si Eddie. po, opo. Siya ang naglalagay. Bakit? Saan siya pupunta? Di destino sa trabaho? Niya, amo. Umuwi naman po every week. Kaya lang po na-observe ko sa bado niya, hindi niya inuuwi yung mga damit na dinala niya. May ibang naglalagay. Baka naman may naglalaba nga. So, dinala yung damit. Ang ibig sabihin po ba nun, umalis na siya, lumayas na, iniwan na kayo, o ano? Anong paliwanag po? Bali po, yung ganun po nga nangyari, nag-uuwi po sa bahay, tapos yung nga po, naman nga, okay naman, pagsilbihan, asawa, magaling na ng mga kuno, sa Lunes, magaling sa trabaho, kinuko ko yung mga damit niya, nilalagay sa bag, yun, tapos nga, nung minsang nangyari yon, umuwi naman siya, pinaglaba mo, tapos umalis ulit, na destino ulit. Hindi na umuwi sa bahay ng March. Tapos nung March, yun na yun, hindi na umuwi. Ano daw dahilan? Dana naman siya sinasabi sa akin. Walang sinabi. Amo, Nawala na lang. amo hanggang ngayon. So mula noon, hindi na kayo nagkausap at hindi na niya nasabi kung saan siya nagpunta, nawala na lang parang bula. Kailan niyo nalaman na may babae? Sabi mo kanina nakita siya ng nanay mo. Saan nakita? Sa P6 mo. Oo. Tapos may kasamang iba. Amo. Baka naman kapitbahay lang yon, hindi? Ay, inda. Malaman sa di magkaharap. Ay, inda. Wala. Kailangan ko yata ng interpreter, ate. Ewan. Ano yun? Paano? Inda. Parang ewan. Inda. Inda. Ewan, yun. Parang hindi mo alam kung saan nagpunta. Yung babae, inda din, hindi mo kilala. Ewan. Eto na, niligawan din daw siya ni Eddie dahil kailangan niya ng kaagapay sa buhay. Kaya naman sinagot niya ito at gusto rin naman niyang magkaanak sila ni Eddie sa kanya pero hindi niya ito nabigyan. Bakit kaya? Tanong nga natin kay Yoli Remposo. Pasok!
Aling Remy! Sandali po! Kaya lang naman tayo kami! Ay, Aling Yoli! May kilala rin po ba kayong Eddie? Opo. Ano nyo yung Eddie? Sino po yung Eddie? Kinakasama ko po siya. Kinakasama nyo. Gano'n nyo na siya katagal kinakasama? 3 taon na po. So, maaring kayo ang naging dahilan kung bakit naghiwalay si Ate Marlene at yung Eddie. Isang Eddie ba pinag-uusapan natin? Opo. Anong meron yung Eddie na yon sa unang tingin? Mabait pa. Mabait Hindi, pa. ang unang tingin. Paano mo malalaman na si Eddie yon? Magaling man mambula eh. Hindi, sa unang tingin. Anong gwapo kay Eddie? Paano mong malalamang si Eddie nga? Sa mata, sa ilong? Anong maganda sa kanya? Ang nagustuhan ko lang po sa kanya, mabait siya. Bakit parang wala naman ako narinig kung gwapo yung Eddie? Mabait lang. Nako mga kasawsawan, eto na naman, 2 babae ang parehong nagmahal sa Uragon daw. Ano ba talaga? Malalaman nga natin ang kwento naman ng pag-iibigan ni Ate Yoli at Mang Eddie. Tutukan po ninyo, magbabalik ang... Ano po kayo sa buhay ni Eddie? Ano po? Bali, boyfriend ko po.